4 na taon na ang digmaan sa Ukraine at ang langit sa ibabaw ng Moscow ang nagdilim. Hindi ito dulot ng sunog mula sa planta ng kuryente o ng isang natural na sakuna. Umabot na ang mga drone ng Ukraine sa kabisera ng Russia at tinamaan ang pinakamalaking oil refinery ron. Ang katotohanan ng ilang beses nang naabot ng Ukraine ang Russia ay sapat para malaman mo ang takbo ng digmaan. Nadudurog ang Russia. Paano tayo napunta mula sa pananakop na inaasahan lang 3 araw tungo sa digmaan kung saan unti-unting nawawala ang kontrol ni Pangulong Vladimir Putin sa Russia? Walang iisang sagot dito, kundi kombinasyon ng iba't ibang mga salik. Kaya magsimula tayo sa lawak ng nakikita natin noong 2026. At para magawa yon, balikan natin ang mga unang linggo. Nang sumiklang ang pananakop noong Pebrero 2022, mabilis at sabay-sabay kumilos ang Rusya. Nagmartsa ang mga armored mula Belarus papuntang Kiev, mula Crimea patungo sa timog at tumawid sa silangang hangganan. Mabilis na sinakop ang malaking bahagi ng Ukraine sa ilang araw lang. Noong Marso 2022, isang buwan matapos magsimula ang digmaan, mas malawak na ang kontrol ng Rusya sa Ukraine kaysa sa makukuha pa nila sa susunod na 4.5 taon. Pagdating ng taglagas ng 2022, biglang bumalik ang mapapabor sa Ukraine. Noong unang Setyembre, sinimulan ng Ukraine ang kontraopensiba sa Kharkiv na naging kamangha-mangha. Nabawi ng puwersa ng Kiev ang 6,000 kilometro kwadrado sa ilang araw, umaabante ng 7,400 metro kada araw. Tandaan mo ang numerong yan. Mahalaga yan mamaya. Tinukoy ng Center for Strategic and International Studies ang operasyong yun bilang isa sa pinaka-epektibong opensibang militar sa buong makabagong pakikidigma. 2 buwan matapos iyon, Nobyembre 2022, napilit ng Ukraine ang mga Ruso na iwanan ang lungsod ng Kherson, ang nag-iisang kabisera ng reyon na nasakop ng Moscow sa buong pagsalakay. Sa isang taglagas, binura ng Ukraine ang ilang buwang na ipundar na abante ng Russia at napawalang bisa ang paniniwalang di mapipigilan ang hukbong Ruso. Pagkatapos, napako sa pagkakabalaho ang digmaan. Mula Enero hanggang Setyembre 2023, halos 465 kilometro kwadrado lang ng teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng mga puwersang Ruso, na halos wala na ring halaga. Ang tanging gantimpala noon ay ang Bakhmut, maliit na lungsod sa silangan na halos 10 buwan at 10,000 kaswalti bago nasakop. Nakuha ito ng Russia noong Mayo 2023 matapos nilang sirain ang lungsod. Ang 2024 ay mahalagang taon para sa Russia na nasakop ng kanilang puwersa ang mga 3,600 kilometro kwadrado. Sa papel, parang seryosong opensiba ito. Pero kahit ang rurok na ito ay ibig sabihin lang na umuusad ang Russia ng halos 50 metro kada araw. Mas naging mahalaga ang Pokrovsk, target sa lohistika sa Donetsk, kung saan umusad ang Russia ng halos 50 kilometro sa 2 taon ng labanan. Hindi ito naging blitzkrieg, parang glacier ang masa ng tao at bala na dahan-dahang sumusulong sa ibabaw ng mga bangkay. At inulit ng 2025 ang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na pattern. Nakakuha tayo ng humigit kumulang 4,300 kilometro kwadrado. Sa kabila ng lahat, nabigo ang Rusya na umabante ng lampas 40 kilometro sa alinmang direksyon buong taon. Pagkatapos, dumating ang 2026. Sa simula ng taon, halos tumigil ang pag-abante ng Rusya. Bumaba ang araw-araw na pag-usad ng Rusya sa 2.9 kilometro kwadrado kada araw sa unang 4 na buwan ng 2026 mula 10.76 na kilometro kwadrado kada araw noong parehong panahon ng nakaraang taon. At noong Abril 2026 nagtala ang Rusya ng netong pagkawala ng teritoryo, isinuko ang humigit kumulang 116 na kilometro kwadrado ang kanilang unang kabuuang pagkawala mula noong Agosto 2024 at ang pagsalakay sa Kursk. Mula Pebrero hanggang Mayo ngayong taon, 164 na kilometro kwadrado lang ng teritoryo ng Ukraine ang nasakop ng Rusya.
Nung parehong panahon ng nakaraang taon, 1,151 kilometro kwadrado ang nakuha ng Rusya. Karaniwan, may ritmo ang digmaan ng Rusya. Karaniwan, humihina ang opensiba tuwing huling bahagi ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol kapag masama ang kalagayan ng lupa at mas malala ang panahon, bago muling lumakas pagsapit ng Mayo. Inaasahan ng mga komandante ng Rusya ang paglakas tuwing tagsibol. Ngunit noong 2026, hindi ito dumating. Sa buong buwan ng Hunyo, walang palatandaan na muling nagsimula ang pag-usad ng mga Ruso sa harapan sa anumang makabuluhang paraan. Ang panapanahong tulak na dapat sanay muling magpaandar sa opensiba ay tila humina, at ang dahilan ay hindi ang putik, kundi ang mga drone. Pumunta ka sa prente ngayon at makikita mo kung ano ang ibig sabihin niyan sa aktual. Patuloy pa rin ang mga komandante ng Rusya sa dati nilang ginagawa. Inuutusan ang maliliit na grupo ng sundalo na umabante para subukan ang linya ng Ukrainyano at hanapin ang puwang, mahinang bahagi o pagod na unit. Ipinapadala nila ang mga lalaking yon sa larangan ng labanan na ngayoy punong-puno ng mga drone. Umiikot ang mga quadcopter at ang mga fiber optic FPV ay dumaraan sa mga puno. Ang reconnaissance drone ay nagpapadala ng real-time na koordinada. Ang dating maingat na pagsalakay ng infantry ay ngayon, madalas, isang hatol sa kamatayan na isinasagawa kada squad. At narito ang malupit na matematika para sa Moscow. Ang mismong taktika na dati ay nagdudulot ng mabagal, ngunit tuloy-tuloy na pag-abante ay ngayon, kadalasan, nagdudulot na lang ng mga kaswalti. Dito pumapasok ang mas malalim na pagbabago, na higit sa anumang iisang mapa o iisang buwan. Sa madaling salita, dahil sa robotifikasyon, hindi na kasing halaga ng dati ang dami ng tropa at binago nito ang buong takbo ng digmaan para sa Kyiv. Isipin mo ang tunay na ibig sabihin niyan. Sa maraming henerasyon, ang labanan sa lupa ay pabor sa may mas maraming sundalo, kaya doon umasa ang Russia. Kung ang panlaban mo ay 10,000 o 20,000 bihasang drone operator kaysa daan-daang libong sundalong nasa trinsera, hindi na dami ng tao ang sukatan. Ang pangunahing numero ay eksaktong nagpapakita ng bilis ng pagkawala ng tropa ng Russia. Kahit nakakabahala ang kabuwang bilang, mas mahalaga ang trend. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, mas maraming sundalo ang nawawala sa Russia sa larangan ng digmaan kaysa kaya nitong ma-recruit na pamalit sa buong 2026. Pinapatunayan ito ng aktual na bilang ng mga na-recruit. Ipinapakita ng datos ng budget ng Russia na nakapagpatala ang Moscow ng 70, 1,216 na kalalakihan sa unang quarter ng 2026. Sa parehong panahon nung nakaraang taon, ang bilang na yon ay 80, 9,601. Mas kaunti ang nare-recruit ng Russia na yon kaysa noong nakaraang taon, habang muling nababawi ng Ukraine ang mas maraming teritoryo. Paano nga ba ito nagagawa ng Ukraine? Ayon sa KSC Institute, sumabog ang produksyon ng FPV drones ng Ukraine mula sa 3,000 hanggang 5,000 units kada taon. Noong 2022 patungong, humigit kumulang 3 milyon sa 2025. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, kaya na ng industriya ng depensa gumawa ng mahigit 8 milyong piraso bawat taon. Noong 2026, ang Ukraine ay gumagawa ng sa pagitan ng 6 at 9 na beses na mas maraming drones kaysa Russia sa bawat taong nasa edad ng paggawa. Kung dati ay kailangan gumamit ng Ukraine ng Patriot Interceptor na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para pabagsakin ang murang drone na paparating, ngayon ay ginagamit na nila ang sarili nilang interceptor drones tulad ng Sting na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 2,000 dolyar bawat isa. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, nakakagawa na ang mga kumpanyang Ukrainian ng hanggang 1,000 interceptor kada araw. Ang bansang inaasahang matatalo dahil sa kakulangan sa produksyon ay ngayon ay nakalalamang na sa inobasyon laban sa mananakop sa mas mababang halaga. Hindi lang sa mga pag-atake sa Moscow, nakasentro ang kampanyang nagpapahirap sa Russia. Ang sandigan ay ang tinatawag ng mga Ukrainian na middle range, saklaw na mga 100 at 50 kilometro lampas sa linya ng labanan. Iyan ang bahagi kung saan nakatutok ang Ukraine sa drone at missile strike. Dahil sa lalim na yan, tinatamaan mo ang lohistika ng hukbong Ruso, pati supply convoy, gasolina at bala. Walang mas malinaw pa rito.
kundi sa kahabaan ng land corridor papuntang Crimea. Simula Mayo, daan-daang Ukrainian drone ng iba't ibang uri ang lumilipad sa koridor na yon, mahalagang rutang panlupa ng Russia para magpadala ng supply sa peninsulang inangkin nila noong 2014 at suportahan ang mga tropang nasa Timog Harapan. Ang highway na R280 ang maayos at mabilis na daanan na dapat sana'y nagpapanatili ng tuloy-tuloy na daloy ng lahat ng iyon. Ginawa na ito ng Ukraine na parang shooting gallery. Kaya mas matagal nang naghihintay ngayon ang mga tropang Ruso para dumating ang kanilang gasolina at bala. Napilitan ng mga unit ng lohistika gumamit ng maliliit na truck o dahan-dahang dumaan sa baku-bakong kalsada ng baryo, imbes sa highway. Dahil anumang gumagalaw sa R280 ay delikado sa drone. Si Artem Belyakov, na siyang hepe ng 400 at 12 Nemesis Drone Brigade, ay nagdarawan sa operasyon bilang masakit para sa militar ng Russia. Sa totots lang, mas delikado ang ganitong presyon. Hindi ito biglaang suntok, kundi tuloy-tuloy na pag-ubos sa lahat ng sinusubukang ilipat ng Russia. Ngayon, aasahan mong gagayahin ng Russia ang ginagawa ng Ukraine. Siyempre, may sarili ring elite drone unit ang mga Ruso na tinatawag na Rubicon na nagkaroon ng nakakatakot na reputasyon sa ilang sektor. Habang pinalawak ng Ukraine ang drone at missile strike para ihiwalay ang puwersa ng Russia at putuli ng supply chain, nabigo ang Rubicon na gawin ito sa parehong antas. Ang pagtatantangkang palakihin ang unit ay nagpapakitang sumusobra na ang Rusya. Sa pagdodoble ng bilang ng mga drone operator, labis na ibinaba ng unit ang kanilang mga requirement sa pagpasok at pinababa ang training ng mga operator. Nagsimumula na ring mag-recruit ang unit mula sa parehong grupo na kinukuhaan ng frontline na maaring magpababa sa manpower ng Russia sa lupa at hindi pa rin naibibigay ang dating antas ng training. Bago talakayin ang tunay na dahilan kung bakit natitigilan ang mga operasyon ng drone, mag-subscribe muna sa The Military Show. Magpo-post kami ng daily videos tungkol sa global geopolitics para mabuo mo ang buong larawan ng digmaan at ng lahat ng kalagayang nakapalibot dito. Balik tayo sa industriya ng drone ng Rusya. Ang pangunahing problema ay pumapalya ang buong military-industrial complex. Ang dahilan nito ay dahil sa mga taon ng paggastos para sa digmaan na itulak ang ekonomiya sa pinakamababang antas ng kawalan ng trabaho na naitala. Mukhang maganda ito sa unang tingin, pero kapag naisip mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa isang makinarya ng digmaan, hindi ito maganda. Kapag halos lahat ay may trabaho na, mahirap makahanap ng bihasang manggagawa para sa mga bagong larangan tulad ng paggawa ng drone. Bukod sa mga sistemang walang tripulante at sandatang may mahabang abot na pinopondohan ng Rusya, halos hindi na umuusad ang produksyon. Ayon sa ulat ng Reuters noong Pebrero, kailangan pa ng bansa ng mahigit 2.3 milyong karagdagang manggagawa. Kahit sa mga prioridad na sektor na totoong tumaas ang produksyon, tila na abot na ng industriya ng militar ang sukdulan. Iyan ay sa kabila ng paglalaan ng bansa ng 40% ng budget ng gobyerno para sa militar at pambansang depensa at mga kaugnay na sektor. Mga bilang na matagal nang hindi nakita sa loob ng mga dekada. Ano ang masasabi ng nakatataas dito? Sabi ng ilang ulat, napilitan si Putin at mga malalapit niya na igiit na kontrolado pa rin ng Russia ang kalamangan. Ngunit ayon sa dalawang dating mataas na opisyal ng Kremlin, na iyon ay ginugugol na ni Putin ang karamihan ng kanyang oras sa mismong pamamahala ng mga detalye ng digmaan. At tumatanggap siya ng mga ulat mula sa kanyang pangunahing komandante, si Valery Gerasimov, minsan ay 2 beses pa sa isang araw. Ayon sa parehong dating opisyal, naniniwala si Putin na ang digmaan ay usapin ng panahon. Ngunit may masalimuot na dinamika dito. Sa nakalipas na 2 dekada ng kanyang panunungkulan, tinanggal ni Putin ang karamihan sa mga mekanismo ng pamahalaan na maaring sumuri sa kanyang pamumuno at inilagay niya ang mga taong tapat sa kanya sa mahahalagang posisyon sa militar, intelihensya at mga serbisyo ng gobyerno. Pero nasa impluwensya pa rin ng militar si Putin, lalo na't siya ang tumulong sa paglikha nito. Gayunpaman, nabigo ang parehong intelihensya na mag-ulat ng tamang datos sa tugon ng Ukraine sa espesyal na operasyong militar. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang pinaniniwalaan ni Putin at hinahayaan silang magpatuloy sa ganito dahil alam ng mga serbisyo na kahit malakas sila, maaari pa rin silang buwagin ni Putin.
Kaya nagbibigay sila ng maling impormasyon at sinusubukang itago ang totoong nangyayari sa digmaan, kapwa kay Putin at sa pangkalahatang publiko. Paminsan-minsan, nababasag ang maingat na pinapangalagang imahe sa publiko. Nung unang bahagi ng Hunyo, nakipagkita si Putin sa mga sundalo sa Kremlin sa isang pambansang holiday. Paulit-ulit na tinatanong ng mga sundalo si Putin kung kailan magkakaroon ng sagot ang Russia sa Starlink ni Elon Musk. Ginagamit ng Ukraine ang satellite network para igabay ang attack drone sa kahabaan ng linya ng labanan. Kaya nararamdaman ng mga sundalo ang epekto nito. Sinabi ni Putin na mayroon ng sariling bersyon ng Starlink ang Russia at kailangan lang ng panahon para palawakin ito. Pero sa ngayon, 16 na unit pa lang ang nailunsad. Ang pinaka-optimistikong pagtataya kung kailan matakpan ng sistemang kilala bilang Rasvet ang buong bansa ay sa taong 2030 pa. Ibig sabihin, hindi pa magiging fully operational ang sistema sa susunod pang 4 na taon, habang nagpapatuloy ang digmaan at gamit ng Ukraine ang Starlink sa buong potensyal nito. Imbes na mag-focus kay Starlink, nagreklamo si Putin tungkol sa paglaban ng Moscow sa lakas ng NATO. Isang pagdadaldal na tumukoy kina Napoleon at Hitler bago nagtapos sa di malinaw na paniniguro na may bagay ang Russia na wala ang kalaban at mas malaki at magaling ito. Tunog yan ng pamunuan na wala ng sagot at kumakapit na lang sa lumang alamat. Siyempre, hindi ito ibig sabihin na talo na ang Russia, matatapos na ang digmaan o madali na nanalo ang Ukraine. May kakayahan pa rin ang Russia na magdulot ng matinding pinsala at utang natin sa mga nabubuhay sa ilalim ng bantang dulot ng mga bombang iyon ang pagiging tapat tungkol dito. Habang nakuha ng Ukraine ang inisyatiba sa digmaang drone, binobomba ng mga jet ng Russia ang posisyon ng Ukraine gamit ang record na dami ng gliding bomb. Mga lumang bombang Soviet na nilagyan ng murang guidance kits at pakpak ang walang tigil na binabagsak sa mga lungga, mga hanay ng puno at apartment sa Ukraine. Bahagi ng dahilan kung bakit sila epektibo ay dahil sa patuloy na kakulangan ng mga anti-aircraft system. Dahil hindi kayang bantaan ng Ukraine nang tuloy-tuloy ang mga eroplanong Ruso, nakakapalapit ang mga jet na yon sa harapan bago ihulog ang kanilang mga bomba na nagbibigay daan sa kanila na ihulog ang mabibigat na sandatang ito nang may nakakakilabot na katumpakan. Kaya ang Russia ay gumagamit ng hanggang 5,000 at 700 glide bomb bawat buwan. Pinalakas pa ng Ukraine ang paggamit ng jamming, kung saan gumawa sila ng sistemang nakakagambala sa simpleng navigation system ng mga ito. At kahit pansamantalang napapawalang bisa ang mga bomba, pero hindi bumabagal ang paggamit ng mga bomba. Batay sa record na 5,700 bomba noong Enero, maaaring makagawa at makapagpakawala ang Russia ng humigit kumulang 68,000 hanggang 70,000 glide bomb sa 2026 mula sa tinatayang 60,000 noong 2025. Kaya nananatiling problema ang mga gliding bomb na hindi pa rin nalulutas ng Ukraine. Ibinuhos ng Russia ang galit nito sa mga lungsod ng Ukraine, kaya 3 beses tinamaan ng malalaking alon ng drone at missile ang Kiev ngayong unang bahagi ng tag-init. Ipinapakita ng Ukraine na hirap pa rin ang kanilang Air Force labanan ng ballistic at hypersonic missile dahil kulang sila sa sopistikadong anti-air na bala. Ang mas mabilis na pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine ay posibleng sagot ng Russia sa kanilang problema sa labanan. Dahil hindi makaabante ang Russia sa lupa, posibleng bumabawi ito sa ere. Kaya pinili ng Ukraine na atakihin ang Russia sa mas masakit na paraan, langis. Ang pag-atake sa refinery sa Moscow na ipinakita sa simula ng video ay bahagi ng patagong kampanya na unti-unting sumisira sa enerhiya ng Russia, hindi lang isang beses na palabas. Ayon sa New York Times, noong Abril 2026, napatigil ng mga pag-atake ng Ukraine ang halos 20% ng kapasidad ng pag-refine ng Russia mula unang bahagi ng 2024. Ang mga plantang tumigil o nabawasan ng operasyon ay may kabuuang kapasidad na lampas 83 milyong tonelada bawat taon. Tinatayang isang kapat ng kapasidad ng Russia ito.
na gumagawa ng mahigit 30% ng produksyon ng gasolina at halos isang kapat ng diesel ng bansa, ayon sa Reuters. Noong Abril, umabot sa hindi bababa sa 21 ang pang-atake ng Ukraine sa mga refinery, terminal, barko at pipeline station. Pinakamataas mula Disyembre, kaya bumagsak sa pinakamababa sa mahigit 16 na taon ang operasyon ng mga refinery ng Russia. Dahil sa pinsala, napilitan ng Russia na bawasan ang produksyon ng langis ng humigit kumulang 300,000 hanggang 400,000 bariles kada araw. Mula sa antas nito noong unang quarter, na siyang pinakamalaking pagbaba kada buwan sa loob ng 6 na taon. Mas matalino na ang Ukraine sa pagpili ng target at tina-target na ngayon ang espesyalisadong bottleneck gaya ng mga hydrocracker. Umabot sa 250,000 bariles kada araw. Ang offline na kapasidad ng Russia mas mataas kaysa 50,000, 60,000 noong isang taon. Sa mga kagamitan na kailangang palitan ng pyesa, umaabot ng buwan ang paghihintay dahil sa parusa ng kanduran. Ang pinakakapansin-pansing sandali ay dumating noong Hunyo nang aminin mismo ng Ministeryo ng Enerhiya ng Russia sa unang pagkakataon na ang mga pag-atake ng kalaban sa himpapawid ay nagdulot ng komplikasyon sa supply. Kahit na inamin ni Putin na kailangan ng Russia ng mas mahusay na depensa sa himpapawid. Kapag hayadang inamin ng Kremlin ang pinsala, totoong nangyari na ito. Kaya napag-uusapan na uli sa Moscow ang muling mobilisasyon. Pero posibleng lumala pa ang sitwasyon. Noong 2022 matapos, hindi na magmukhang tiyak na magtatagumpay ang espesyal na operasyong militar, inihayag ni Putin ang bahagyang mobilisasyon. Tumawag ng halos 300,000 reservist. Dahil dito, halos 1,000,000 tao ang umalis ng bansa at karamihan ay di na bumalik. Sa 2026, maaaring mangyari ulit ang parehong paglikas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ganon karami ang natitirang tao. Kailangan nating balikan ang dating kakulangan sa manggagawa dahil lalo lamang palalalain ng malawakang mobilisasyon ang kakulangang iyon. Kahit handa si Putin sa panganib sa politika at pinsala sa ekonomiya, hindi pa rin ang mga tamang sundalo ang makukuha niya mula sa malawakang mobilisasyon para sa digmaang nilalabanan niya. Tandaan ang naging anyo ng digmaang ito. Hindi na daan-daang libong kalalakihan sa trinsera ang nagpapasya nito, kundi mga bihasang drone operator, inhinyero at teknisyan. Iyan mismo ang uri ng mga taong may mataas na pagsasanay na hindi kayang maliha ng isang padalos-dalos at walang pinipiling mobilisasyon. Kaya mahalaga pagsama-samahin natin ito para sa kabuuan. Inalis ng Ukraine kay Putin ang 2 sandigan niya sa digmaan, ang maraming tauhan at ligtas na kalaliman ng teritoryo, at parehong pinabagsak. Nawawala na ang kalamangan sa dami ng tao dahil sa mga drone na naging dahilan para hindi na ganoon kahalaga ang dami ng sundalo, at dahil mas mabilis mawalan ng tao ang Russia kaysa sa kaya nitong palitan ang mga ito. Hindi na ligtas ang likurang bahagi ng Russia dahil naabot na ng mga drone ng Ukraine ang mga refinery sa Moscow. Bumagsak na sa maliit na bahagi ng bilis noong nakaraang taon ang pagsulong ng Russia. Naabot na ng industriya ng depensa nito ang hangganan na hindi nito agad mapapataas. At ang pamunuan nito ay nauwi na lang sa pagsasabing ayos lang ang lahat, habang nagmamakaawa ng katapat sa Starlink na wala naman sila. Oo, kaya pa ng Russia bumbahin ng mga lungsod ng Ukraine at umusad sa Donbas kapalit ng malaking pinsala. Pero inuubos lang nito ang lakas nila para mapanatili ang isang dehadong posisyon habang lumalala pa ang sitwasyon laban sa kanila bawat buwan. Para sa karagdagang kaalaman sa mga drone na nagpapagana sa mid-range na estratehiya ng Ukraine, panoorin ang video na ito. At siguraduhin mong mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa lahat ng balita tungkol sa digmaan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitics.